Kung bago ka pa lang sa aking channel, baka naman, simulan na natin. Umuugong na naman sa banwa ang balitang isang matandang babae ang natagpo ang patay sa gilid ng irigasyon sa gitna ng malawak na palayan ni Mang Fred. Hindi niya totoong pangalan. Balita sa buong baryo na isa ang matandang ito sa mga pinakakilalang agresibo at mapanlinlang na aswang ng lugar. Simula nang mangyari iyon sa matanda, naging madalang ang mga tiktek at wakwak na palaboy-laboy sa gabi. May uri ng aswang na kadalasang salot sa lugar ng kabisayaan. Mga aswang ang kinatatakutan noon sa lugar. Subalit nang mapatay si Lola Usang, ang pinakamatandang aswang, naging palaisipan sa lugar kung sino nga ba ang tao sa likod ng pagpatay ng mga aswang. Dahil hindi lang si Lola Usang ang napatay, maging ang dalawang taga kabilang baryo na tanyag ding gabunan ay hindi rin nakaligtas sa kamay ng misteryosong berdugo ng mga aswang. Sino nga ba kaya ang misteryosong berdugo ng mga aswang ang napadpad sa lugar? Ating alamin sa kwento na ipinagkatiwala sa atin ng isang taong itatago natin sa pangalang Santino. Taong 1981, dahil sa hirap ng buhay ay napilitan si Santino na sumama sa kanyang mga pinsan para mag-ibang bayan. Sagana sa palay ang nasabing lugar na hindi niya binanggit, kung saang dako, at doon ang destinasyon nilang magpinsan. Ang naaning palay ay pinatuyo para gawing bigas. Kapag umabot na ng 3 o 4 na sako ay tsaka sila uuwi at ibibigay sa mga magulang para pangkain ng buong pamilya. Ang iba ay binebenta para pamasahin na rin. Iniipon noon ni Santino ang mga naaning palay para hakutin malapit sa thresher machine. Hindi niya kayang buhatin ang isang malaking bigkis ng punpun ng palay nang may lumapit na isang matanda na naglalako ng tindang kakanin. "Totoy, baka nagutom ka na. May tinda ako ditong tinapay, suman, at puro. Pwede utang. O di kaya'y palay na lang ang ibayad mo mamaya." Pang-iinganyo ng matanda. "Naku, huwag na po, Nay. Busog pa po ako," tanggi ng binata. Ngunit biglang nagsilapitan ng kanyang mga pinsan. "Kuha tayo tig-isang sopo, Tinoy. Ang kuripot mo naman, para kang may 3 anak." Reklamo ng isa niyang pinsan. "Wala nga akong 3 anak pero may 12 akong kapatid. Parang kayo, hindi rin marami ah. Kaya nga tayo nandito, hindi ba?" Nagtawanan silang magpinsan. Ngunit nagpupumilit pa rin ang mga ito na umutang na dahil nagugutom. Nagugutom rin naman si Santino. Ayaw sana niyang mabawasan ang kita ng makukuhang ani. Kaya lang ay nadadala na rin siya sa mga ito. Ngunit iyon ang dahilan ng paghihirap nilang apat. Kinabukasan niyon ay pare-pareho na sila ng naramdaman. Na tila ba laging uhaw at gutom na hindi nila maintindihan. Nagsimula na ring manghina ang kanilang katawan. Sumasakit ang kanilang lalamunan at para bang nahihirapan silang lumunok. Dahil doon ay umuwi na lang ang mga ito sa kanilang lugar. Huli na nang maisipan na dalhin sila sa albularyo. Dahil naging sisiw na ang punla ng aswang na itinanim sa kanila. At hindi na mga ito kinaya. 2 sa kanila ang namatay, habang ang isa ay sinadyang magpakamatay
Swerteng nakaya ni Santino at kahit alam niyang yanggaw siya, kaya niyang kontrolin ang emosyon at sarili upang hindi mapaghalataan ng kanyang mga pamilya. Paano ang anak ko tatahugo? Wala na ang kanyang mga pinsan. Ibig bang sabihin ba ay mamamatay rin siya? Wika na tanong ng ina ni Santino sa manggagamot. Matibay ang loob ng iyong anak, pero nakakalungkot dahil tuluyan siyang magiging aswang. Parangkang wika ng manggagamot. Naiyak ang ina ng binata habang tahimik lang si Santino na nakikinig. Ang hindi kasi alam ng kanyang ina ay isang buong manok na ang nalamon niya noong nakaraang gabi. At sa nangyaring iyon ay hindi papayag si Santino na walang makuhang hustisya sa pagkasawi ng kanyang mga pinsan. Bumiyahe siya pabalik sa kung saan sila dati napadpad. Babalikan niya ang matandang gumawa noon sa kanila na magpinsan. At kung marami pa itong kahuri doon, sinisiguro ni Santino na wala siyang ititira sa mga ito, bata man o matanda. Papaslangin niya dahil ang mga ito ay salot ng lipunan. Kung may matitira mga aswang, dapat ako lang. Sambit nito sa kanyang sarili. Gumawa si Santino ng munting kubo sa gilid ng kalsada na noon ay mabato pa. Wala ring gaanong sasakyan ang dumaraan sa lugar noon. Pero hindi rin iyon kalayuan sa kung saan nakatayo ang bahay ng matanda. Iyon ang matandang namimilit na utangan ng tindang kakanin. Iyon pala ay hahawaan silang magpinsan ng pagiging aswang nito. Mag-iisang buwan na noong tahimik na nanirahan si Santino sa kanyang kubo. Kumukuha ng tiyempo na maispatan ang matanda sa paggala nito sa gabi para maghanap ng biktima. At nung isang gabi nga ay tamang-tama at kabilugan ng buwan ng gabing iyon. Uhaw na uhaw rin ang pagkaramdam ni Santino. Subalit, prioridad muna niya na hanapin sa gabing iyon ang aswang na sumira ng kanyang buhay. Tapos na siyang magpahid ng langis at kailangan niyang maubutan ang matanda. Kaagad siyang pumunta sa parte na malapit sa bahay ng matanda. Aabangan niya ang paglabas nito. Ang gabi na iyon ang huling gabi ng matanda para gumala. Sinisigurado iyon ni Santino. Hindi naman siya naghintay ng ganoon katagal. Tila tansyado na niya kung anong oras ang talagang labas ng mga aswang. Malamang dahil isa na rin naman siyang aswang at produkto siya ng pag-asik ng matanda na siyang hindi niya gusto. Subalit nangyari na at wala na siyang magagawa pa kundi yakapin ang bagong pagkatao. Subalit hindi ibig sabihin niyon na magiging katulad siya ng aswang na nanghahawa sa kanya. Sa kabilang direksyon ang punta nito, kaya doon na rin ang tungo ng binata. Mabilis siyang naglakad papunta sa direksyon kung saan patungo ang aswang. Isang bahay rin ang direksyon nito, kaya nag-aalala si Santino. Talagang ang tao ang binibiktima ng matanda at hindi mga hayop lang. Diretso itong gumapang sa silong ng bahay. Napailing ang binata. Ilang sandali pa ay narinig ni Santino ang pag-ubo ng taong nasa loob. Kung ganoon ay may sakit ang taong pinupunteriya ng matanda. Nakaramdam ng inis ang binata. May sakit na nga. Dagdag problema pa itong matandang aswang. Nilapitan ito ni Santino. Hinila palabas ng silong. Kaya nagalit ito. Kutok-kutok! 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 Ang malakas na hiyaw nito. Masakit iyon sa tenga ni Santino. Subalit sa mga taong nasa loob ng bahay,
Inakala lang ng mga ito na nasa malayo dahil mahina iyon sa kanilang pandinig. Hinila pa iyon palayo ng binata. Narinig din niya ang puna ng mga tao sa loob ng bahay. May aswang sa paligid, wika ng isa sa mga ito. Kaya bago ang mga ito makababa at mag-amok, sinigurado ni Santino na nakalayo na sila sa bakuran ng mga ito. Bakit ka nangingialam? Akin ang matandang iyon. Malapit ko nang maging pagkain iyon. Reklamo ng matanda. Hindi mo pagkaari ang buhay niyon, tanda. Galit na sagot ni Santino sa matandang babae. Bakit ka kasi nakikialam? Pareho lang naman tayong aswang. Reklamo pa nito. Yun na nga, tanda. Kaya ako nasa harap mo para maningil. Sambit ng binata. Mas lalo nitong hinigpitan ang paghawak sa buhok ng matanda. Nagreklamo ang matanda kung bakit daw ba siya pinakikialaman ng lalaki. Napangisi si Santino sa tumpak na tanong ng matanda. Kaagad siya nitong sinampal ng kanyang sariling tanong. Nagulat ito nang sabihin ng binata na siya ang dahilan kung bakit naging aswang si Santino. Napangisi pa ang matanda. Sinabi nitong produkto daw niya ang binata. Sa galit ni Santino ay kinaladkad pa niya ito sa gitna ng palayan. Sinabi ng binata na hindi siya natutuwa sa sinapit ng kanyang sarili. At lalo na sa mga pinsan niyang ito ring matanda ang dahilan kung bakit namatay ang mga ito. Nagitla ang matanda nang marinig iyon. Tinanong niya ang binata kung balak ba nitong maghigante. Napangisi ang binata. Magtatanong ka pa talaga, tanda. Ano ba dapat ang kailangan kong gawin? Pasalamatan ka pa? Tanong ni Santino dito. Nagpalingalinga ang matanda. Kabisado ang lugar kung saan siya posibleng dadaan para takasan ang binata. Tatakas ka. Akala mo hahayaan pa kitang mabuhay? Hindi na. Wika ni Santino. Sabay hugot ng itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Nagmakaawa ang matanda ngunit hindi na ito pinakinggan ni Santino. Puro paghihiganti ang nasa kanyang utak. Pinagsasaksak niya ito hanggang sa tuluyang bumagsak sa matubig at maputik na palayan. Humalo na roon ang napakaraming dugo ng matanda na sobrang sangsang at sobrang itim. Maging pala ang dugo ng aswang ay may pagkakaiba sa dugo ng ordinaryong tao. Nang masigurong wala ng buhay ang matanda, saka lang ito iniwanan ng binata. Maraming daga ang nasabing irigasyon, kaya doon siya nalibang sa panguhuli ng daga at iyon ang kanyang naging pagkain sa gabing iyon. Kinabukasan, sa kapihan ay umugong kaagad ang balita. Patay ideya lang ang binata. May nagsabi na sa kabilang baryo ay mayroon din daw mabangis na aswang ang naninirahan. Mataman lang siyang nakikinig. Matapos magkape ay pumunta kaagad siya sa nasabing baryo. Patingin-tingin siya sa nasabing bahay. Ito lang naman ang magarang bahay na naroon. Kaya sigurado siyang ito talaga ang sinasabi ng mga kalalakihan. Hindi na siya nagtagal pa. Umalis na siya bago pa may makakita sa kanya. Nang gabing ding iyon ay kaagad niyang inabangan ang nasabing aswang. Gaya ng ginawa niya sa matandang si Usang. Pinatay niya ito ng walang awa. Ganoon din ang matandang hindi kalayuan sa bahay ng matandang ito. Tila gumaan ang pakiramdam ni Santino nang mabawasan niya ang mga salot na aswang. Lumipas ang isang buwan. Nasa palengke siya noon ng Banwa upang ibenta ang pananim na gulay at makabili ng kanyang pangangailangan.
Nang may makasalubong siyang isang dalaga na tila takot magutom at binili lahat ang paninda sa bayan. Hindi niya matiis kaya tinulungan niya ito. Madalang lang daw kasi itong pumunta sa bayan, kaya naparami ang pinamili. Hinatid ito ng binata sa kanyang pupuntahan. Nagulat ang binata dahil may magara pala itong sasakyan. Doon kinarga lahat ng pinamili. Napag-alaman ng dalaga na madadaanan lang nito ang kanyang kubo, kaya inalok na siya nitong sumakay na rin. Nagkakilala sila sa isa't isa. Maye ang pangalan ng dalaga. Simula noon ay napadalas ang pagbisita ng dalaga sa kubo ni Santino. Boring daw kasi sa bahay nila dahil mag-isa lang siya. Wala rin daw siyang balak na umuwi kung hindi lang namatay ang kanyang ina. Nakaramdam ng awa ang binata. Naghahanap lang ng atensyon ang dalaga. Ibenta mo lang ang mga ari-arian niyo rito. Kung hindi ka rito masaya. Suwestyon ng binata dito. Nalungkot ang dalaga. Sinabi nito na kung pwede lang sana na ibenta lahat ng pinamana ng ina sa kanya. Nagtaka ang binata kung anong ibig sabihin ng dalaga. Ngunit iniba na lamang niya ang topiko upang hindi na ito malungkot pa. Nagpasalamat rin si Santino dahil kahit malayo ang agwat nila ay maganda rin ang trato nito sa kanya. Napangiti ang dalaga. Kahit kailan daw hindi yaman ang basihan sa pagkikipagkapwa. Sobrang napahanga ang binata sa kabutihang loob ng dalaga. Hanggang sa pareho na silang napaibig sa isa't isa. Ngunit kahit minsan ay hindi pa ng dalaga hinayaan ang binata na mamasyal sa kanilang bahay. Marami itong alibay. Hanggang sa naglakas loob na si Santino. Gusto ko lang ding malaman ang lugar mo, Maye. Nobyo mo ako subalit wala akong ideya kung saan ka puntahan sakaling hindi mo ako rito mabisita dahil masama na pala ang iyong pakiramdam. Wala naman akong ibang intensyon eh. Baka natatakot kang magnakaw ako ng mga yaman na mayroon ka. O di kaya ay baka hindi ka pa sigurado sa akin. Kung gano'n na lang din naman, pwede na lang magbalik na lang tayo. Walang patutunguhan itong relasyon natin. Litaan niya ng binata. Mabilis na dumepensa ang dalaga. Ayaw niyang mangyari iyon. Kaya wala siyang magawa kundi dalhin ang binata sa kanyang bahay. Nagitla si Santino nang mapagtanto kung saan papasok ang sasakyan nito. Walang duda na sa bahay ng pinaslang niyang aswang ito papunta. Napansin ni Maye ang kakaibang reaksyon ng binata. Ipinarada na ang dalaga ang sasakyan sa gitna ng bakuran. Halos hindi maihakbang ni Santino ang kanyang mga paa. Napagtanto niya kung ano ang ibig sabihin noon ng nobya. Na hindi lahat ng mana ay naipagbebenta. Ibig sabihin ay aswang rin ang kanyang nobya. Ito ang nagmana sa pagiging aswang ng ina. Hindi alam ni Santino kung ano ang kanyang gagawin. Papatayin na rin lang niya ang kanyang nobya. Ang tanong, kaya ba niyang paslangin ang babaeng unang nagpatibok ng puso niya? Mahal, kanina ka pa tahimik ka. Galit ka pa rin ba sa akin? Nag-aalalang tanong ni Maye sa nobyo. Pasensya na mahal. Sorry talaga. Sambit ng binata. Bakit ka nagsasorry? Ako dapat ang magsorry. Saad ng dalaga. Napailing lang ang binata. Hindi niya alam kung paano ba i-handle ang lahat. Pero isang tanong ang hindi napigilang lumabas sa kanyang bibig. Aswang ka hindi ba? Ha, Maye? Nagitla ang dalaga sa tanong na iyon ng binata. Hindi niya yun insahan at base sa reaksyon ng kanyang mukha
ay alam na kaagad ni Santino ang sagot nito. Mabilis ang bawat hakbang ni Santino palabas ng bakuran. "Hayaan mo muna akong magpaliwanag, mahal." Dinig niyang sigaw ng dalaga. Subalit hindi niya yon pinansin. Patuloy lang siya sa pagtakbo pauwi ng bahay. Hindi niya maintindihan kung ano ba ang hindi niya matanggap sa sitwasyon. Ang pagiging aswang ba ng dalaga o ang krimen na nagawa niya sa ina nito na baka sakaling hindi matanggap ng dalaga kapag balang araw malaman itong siya ang pumaslang sa ina. Natatakot siyang kamuhian ng dalaga. Hindi niya matanggap na aswang rin ito gaya niya. At higit sa lahat, natatakot siyang balang araw siya lang din ang papatay ng babaeng pinakamamahal niya dahil baka katulad ng iba, namimiktima rin ito ng tao. Halos magwala si Santino. Gulong-gulo na siya sa kanyang sitwasyon. Dumaan ang mga araw. Walang mayayang nagparamdam. Marahil ay nasaktan ito ng sobra dahil sa bigla na lang pagtalikod niya nang hindi nakikinig sa paliwanag nito. Wala rin siyang lakas na loob para hanapin ang dalaga at ipagtapat dito ang lahat. Ang pagpatay niya sa ina nito at ang pagiging aswang rin niya kagaya nito. Sunod-sunod na busina ng sasakyan ang nagpagulat kay Santino habang nakahiga siya sa loob ng kubo. Hindi na niya kailangang silipin pa dahil kilala na niya kung kaninong sasakyan ito. Dala ng pangungulila sa dalaga, mabilis na bumaba ng kubo ang binata. Ngunit laking pagtataka niya nang makitang puno ng gamit ang sasakyan ni Maye. Maging sa itaas nito ay puno ng mga maleta. Patakbo siyang lumapit dito. Anong ibig sabihin nito?" Tanong ni Santino na tila naiiyak. Hindi pa ba halata, Santino? Aalis na ako sa lugar na ito. Tinatapos ko na rin ang relasyon natin. Asahan mong hindi mo na ako makikita pa rito kahit kailan. At huwag kang mag-alala, kahit aswang ako, hindi ko gagawin ang dating gawain ng nanay. Kung ako lang din ang masusunod, ayaw ko nito. Kaso, sa akin talaga ito eh. Anong magagawa ko? Sana man lang pinakinggan mo muna ako noon. Mahabang kwento ng dalaga. Pareho na silang naiiyak sa mga sandaling iyon. Gustong magsalita ni Santino ngunit ayaw bumukas ng kanyang bibig. Napipipi siya sa mga nangyari. Naduduwag at hindi kayang harapin ang katotohanan. Hanggang sa binuhay na ulit ng dalaga ang makina ng sasakyan. Doon lang naalarma ang binata. Mabilis siyang hinarang ang sarili sa gitna ng sasakyan. "Alis, Santino. Gagabihin ako sa daan." Seryosong wika ng dalaga. "Hindi mo naiintindihan, Maye. Kailangan kong magpaliwanag. Sandali." Umiiyak na wika ng binata. Napabuntong hininga ang dalaga at muling pinatay ang makina. Inumpisahan ni Santino ang pagkwento mula sa kung paano siya napadpad sa lugar. Hanggang sa kung paano siya naging aswang. At ano ang rason kung bakit siya galit sa mga aswang. At kung paano niya isa-isang pinaslang ang mga matatandang aswang sa lugar na iyon. "At isa sa mga pinatay mo ang aking ina?" Tanong ng dalaga. Umiiyak ang binata at humingi ng patawad. Halos sasabog na ang dibdib ng dalaga. Hindi niya matanggap na ang lalaking natutunan niyang mahalin ang siya palang dahilan kung bakit namatay ang ina. Kahit aswang iyon ay nanay niya pa rin iyon. Utang niya ang kanyang buhay. Kahit ano pa mang sitwasyon ang meron siya ngayon. Nanlumo siya at muling binuhay ang makina. "Tabi!" Sigaw ng dalaga sabay paharurot ng sasakyan. Mabilis na tumalon si Santino sa gilid upang hindi masagasaan. Hindi niya inasahan ang naging reaksyon ng dalaga. Kinamumuhian na siya nito ng sobra. Naiwang lugmok ang binata. Sawi,
bigo at lahat. Ngunit wala siyang magawa. Dapat niyang malaman na lahat ng kanyang mga nagawa ay may mga consequences. At naani na niyang lahat iyon. Ilang buwan na ang lumipas ngunit ganoon pa rin si Santino. Hindi pa rin siya makalimot sa dalaga. At mas lalong hindi niya ito malilimutan. Dahil isang buong kwaderno ay puro mukha ni Maye ang ginuhat niya halos araw-araw. Kung paano itong umiti, magtampo, magsilos, magalit at umiyak. Daiguhit niyang lahat iyon. Tanghaling tapat at hihiga na sana si Santino nang may marinig siyang ugong ng sasakyan. Pamilyar iyon kahit malayo pa, kaya kaagad siyang bumaba ng kalsada at inabangan iyon. Hindi nagkamali ang kanyang pandinig. Sasakyan iyon ni Maye. Kaagad niyang hinarang ang sarili sa gitna ng kalsada kahit pa ganoon katirik ang araw. Ngunit itinabi ni Maye ang sasakyan at pinatay ang makina. Bagay na ikinatuwa ng sobra ng binata. "Mahal," sambit ng binata. Lumabas si Maye sa sasakyan at niyaya si Santino na pumasok sa loob ng kubo dahil sobrang init. "May paharang ka pang nalalaman," sambit ng dalaga. "Hindi ka nagalit?" tanong ng binata. Hindi umimik si Maye, kaya natahimik si Santino. Napahiya siya sa kanyang tanong. Ngunit nang nasa kubo na sila ay hindi na napigilan ng dalaga na yakapin ito. "Hindi na ako galit, Santino. Napag-isip-isip ko na kung hindi nangyari lahat iyon, hindi rin tayo nagkakilala at sadyang kahirap mong limutin," litanya ng dalaga. Napaiyak ang binata. "Ibig sabihin, napatawad mo na ako?" tanong pa ng binata. Napatango ang dalaga, kaya mas lalo pang humigpit ang yakap ng binata. May mga sitwasyon sa buhay na kahit gaano man kagusot ay, sa ngalan ng pag-ibig, ay nagiging maayos lahat. Walang galit ang hindi kayang lamunin ng pag-ibig. Sa mga taken dyan, alam kong nakaka-relate kayo. Sa mga walang jowa, ay mag-ingat na lang palagi.